kita sa taong bayan na unang-una, itong kasong ito ni Rizzo Ontiveros ay nakakatawa for two reasons. Number one, yun nga, di ba sinabi na rin sa desisyon, hindi ka pwedeng maging masyadong sensitibo kung ikaw ay nasa government. Ikaw ay public servant. Kasama yan yung kritisismo. Number two, Madam Risa naman, hindi ka ba iinis sa sarili mo? Noong 2022, nag-file ka ng bill para i-decriminalize ang libel at cyber libel. Sabi mo, ginagamit itong kasangkapan ng mga public officials para iharas ang mga media men. Pagkatapos yung same law na gusto mong mawala na, mapawalang bisa, yun ang gagamitin mo laban sa amin na nagkikriticize sa'yo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo niyan? So tumigil ka na. Ng about sa Ilocos Norte na ngayon mainit kasi na issue yan. Yun nga di ba, yun nga ang sinasabi natin, lahat ng investigasyon ay moro-moro lamang sapagkat nililihis nila sa tunay na issue. Kita nyo, di ba? Kinukutya nga si Vince Dizon, lahat pinupuntahan niya. Pati sa Davao, doon siya naghahanap. Wala naman siyang mahahanap doon. Ilocos Norte, tinuturo ni Manong Chavit. Hindi naman nila pinupuntahan. Bicol, hindi nila pinupuntahan. Bulacan, anong ginagawa ngayon sa Senado? Yung Blue Ribbon Committee. Sinasabi nila may 3 senador silang idadawit. Tuwing papunta ang yung daan na tatahakin ng investigasyon kay Martin Romualdez ay nililihis po ni Ping Lacson. Anong gagawin ng BRC? Maglalabas sila ng preliminary report, 3 senador ang idadawit nila. Bakit? Sapagkat yung mga senador na yon ay ang malaking posibilidad na bumoto for acquittal of BP Sara. Nire-raid na nila ang Senado, ninyo-neutralize na nila ang mga senador na hindi kampi sa kanila para ang matira yung kampi lamang sa kanila. Obvious naman Kita nyo, ang dami nagsasabi kay Martin Romualdez. Yun na lang pag-aari ni Martin Romualdez sa Spain. Nilabas na ng mga pahayagan kung sinong maaring dami o mga front doon sa pag-aari na yun. Pinatawag ba ni Ping Lacson? Wala. Maglalabas sila, si Cheese, si Joel Villanueva, si Jinggoy, sapagkat yun ang mga alam nilang boboto against the impeachment of VP Sara, against the conviction of VP Sara. Alam na natin talagang they are setting the stage. Yes. Sir, maiba naman po tayo, sir. Yung tinanggap ni Rizzo Ontiveros yung hamon niya, nakasuhan kayo. Then, ngayon po nagsalita na yung korte na wala namang basihan ang kaso laban sa Hindi pa naman korte, DOJ. Hindi na nga umabot sa korte. So, hindi po ba siya nag-apila, sir, after ginak ng DOJ? Ay, hindi. Meron pa naman siyang MR. Pero kung ako sa kanya, mag-concentrate na lang tayo sa governance. Huwag na nating ipakita sa taong bayan na unang-una, itong kasong ito ni Rizzo Ontiveros ay nakakatawa for two reasons. Number one, yun nga, di ba sinabi na rin sa desisyon, hindi ka pwedeng maging masyadong sensitibo kung ikaw ay nasa government. Ikaw ay public servant. Kasama yan yung kritisismo. Number two, Madam Risa naman, hindi ka ba iinis sa sarili mo? Noong 2022, nag-file ka ng bill para i-decriminalize ang libel at cyber libel. Sabi mo, ginagamit itong kasangkapan ng mga public officials para iharas ang mga media men. Pagkatapos yung same law na gusto mong mawala na, mapawalang bisa, yun ang gagamitin mo laban sa amin na nagkikriticize sa'yo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo niyan? So tumigil ka na. Alam mo, kasama sa criticism yan. Wag magpakatotoo tayo sa sarili natin na kung ayaw natin yan. Hindi yung kapag
sa iba, okay yan. Pag sa'yo, hindi okay yan. Yung batas, di ba? Ito lang sir, additional question lang po. If ever po sir, ang MR niya mag-granted and mapunta sa korte at pagdating sa court at mapatunayan talaga na ipawalang bisa yung kaso niya. Sir, pwede nyo ba siyang balikan sa ganitong uri na harassment na kaso sa Hindi na. Okay na yun, oo. By terminator. Bakit yung siya babalikan? Sapat na yung nakikita bayan. ng mga taong bayan na mali yung ginagawa niya na she is not a public servant who takes criticism. Ayaw niya na napupuna siya. Gusto niya lagi lang siyang tama. Yes. Pagka nagkikriticize siya ng iba, okay, pero pag siya kinikriticize, nagdidemanda siya. Oo, tama Last na sa lang, akin. attorney. Message niyo lang po kay Risa Hontiveros. Yes. Wala naman. Karapatan niya, hayaan mo na siya. It is her right as it is our right na kami naman ay naghain ng ethics complaint laban sa kanya on the same topic. We will let the concerned authorities decide kung sinong tama at kung sinong mali. Lalabas naman kung sinong tama at sinong mali. At hindi naman na maitatago sa taong bayan. Matatili po ang taong bayan. Alam nila kung sinong kengkoy at sinong hindi sa mga naninilbihan. Sir, ito pinakalas talaga, sorry naalala ko lang yung regarding ngayon sa impeachment na binasura po. So, yung Magnificent Seven na hindi tanggap ang reklamo. So, hindi pa nga tapos yung reklamo nila, nag-umpisa pa lang. Alam nyo na, yung sinasabi nyo na ibabasura lamang. So, nagkatotoo po, sir, ano masasabi nyo po? Alam naman natin na moro-moro eh. So, why would we participate in the charade? Lalo nang ayaw naming i-refile sapagkat, alam naman natin na lokohan na ito eh. Dito may yung kay De Jesus, yun ang binigyan nila ng due course. Alam naman nilang walang kwenta yun. Bago yun sa amin, nakita nilang maraming ebidensya, ayaw nilang tanggapin. So, moro-moro lang. So, na-achieve na nila yung gusto nila. May 1-year bar na. O sana masaya na sila roon. Pero ang sabi po sir ng mga sa part ng nag-file ng complaint na binasura, ang sabi daw, patunayan daw na lawyer siya ni Lisa. Ano masasabi niyo po? Hindi, ang proof niyan yung kalidad ng final niyang impeachment. Nakita niyo naman kung gaano kanipis at walang attachment. So hindi na namin kailangang patunayan. Kasi ang tawag diyan sa batas, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Alam naman natin yan eh. Naglolokohan lang naman tayo dito eh. May mga patunayan pa sila. The proof of the pudding is in the eating. Ayan, di ba kamote nga? Di ba? Ito Tsaka, cement attorney, para masura talaga. Talagang siya, abogado siya ni Lisa kasi siya yung naging abogado ni Lisa nung nag-file siya ng kaso labang kay attorney, Glenn Chong, yan. Sabi niya, ginawa lang daw niya lang yun on his own. Oo. Ang ating sasabihin doon is ikwento mo sa pagong. Thank you, attorney. Meron pang pahapol, sir. Sige. Yung impeachment ni Inday, di ba nagdesisyon na yung Supreme Court? Bakit nag-file pa rin yung Makabayan Black? At, Sabi nila tapos na daw yung 1-year ban. Pero meron question ng ibang abogado dyan kasi di ba February to sila nag-file. Dapat 6. Sabi nila na iba daw dun sa decision sa MR. Pero para sa akin, nakalagay doon executory, di ba? Yung una. Dapat February 6. Sumunod sila sa judiciary. Ba, atat-atat kasi. Mas magaling sila. Pero maganda na rin kasi Si Diliva laging atat-atat yan eh. mas maganda na attorney kasi halata na hindi sila sumunod sa judiciary. So, possible ma-dismiss ka. Tsaka, attorney, pwede naman talaga sila mag-file, which is dapat magkaiba doon sa dating i-file nila, di ba? Na dapat mas malalim at mas malawak. Hindi po pwedeng ulitin kung anong i-file na nung last year, di ba? Pwede naman kasi technicality ito procedural ito Pero ang akin, Dapat sumunod sa judiciary na February sumunod sila. Ang problema puro bendalo Naging kultura na ng pamahalang itong
bendalo, hindi po pwede yun eh. Oo. Lahat na lang bendalo. Sir, ano yun, sir? Ano pong masasabi nyo ngayon dito sa mga vloggers na ito mga nakaraang buwan ay pinuputakti po kayo through social media na bakit kayo maniniwala dyan kay Atty. Topacio wala pa namang naipapanalong mga kaso, mga ganun po yung ano nila, pinapalabas sa kanilang mga social media. So ano pong masasabi nyo ngayon sa kanila, sir? Ay, mag-research sila kasi sa Korte Suprema pa lamang, ayoko na sanang magyabang, kaya hindi na ako nagsasalita eh. Sa Korte Suprema pa lamang, 6 na panalo nating kaso. Yung unang-una, yung sa North Luzon Tollway, ayan, alam ni Manang Aimee yan, akong abogado niya ron. Yung Marcos versus Manila North North Luzon Tollways Corporation na in-invalidate yung claim nila na pwede silang maglagay ng toll. Number 2, yung Duterte Youth, yung hindi makaupo si Wena Guanzon dahil mali yung pag-substitute. Number 3, yung Arroyo versus Secretary of Justice, sinabing hindi pwede na mag-issue ng whole departure order ang Secretary of Justice, hukuman lamang. O yung Arroyo na yung kay FG, yung si Chopper case, sinabing walang probable cause. Yung plunder case ni Ginang Arroyo, di ba? Na sinabi ng binawalang visa ng Korte Suprema, yung pagbasura ng demarred to evidence, kaya nawala ng kaso si Mrs. Arroyo. Hindi, wala pa sa Korte Suprema. Korte Suprema pa lang ang pinag-usapan natin. Yung Ong versus Blue Ribbon Committee, sinasabing hindi pwedeng basta i-contempt without due process. Di ba? 6 na yun. Supreme Court pa lang yun. Iba pa dito sa baba. Hindi pa Yung nagsasabi ng wala akong panalo, siya mismo 2 beses na disbar eh. History yun. Walang ganong abogado. 2 beses. Oo. Record breaker yun. Pakirit na lang, sir, ano po ang masasabi ninyo sa pag-welcome back ni HOR Martin Romualdez? Na dinumog siya doon Dinumog po siya kahapon doon sa sa Kongreso. Ganun ba? Di maigi. Masaya siya. Alam mo, talagang dudumugin ka eh. Kung mali-malita dinideliver sa'yo baka talagang dudumugin ka. At least tayo rito, hindi ko na kailangan ng mali-maleta para dumugin dito. Attorney, pwede po makuha yung reaction niyo po doon po sa recommendation ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan po yung mga 3 senador doon kasama sila Senator Joel Villanueva, Chis Escudero at saka si Yun nga, Jinggoy. sinabi ko kanina, di ba? They are setting the stage para ma-convince si Sara Duterte. Kasi itong mga to, most probably, boboto to against impeachment against conviction. So, then, nabawasan pa sila isa kasi tinatakot pa nila ng arrest warrant si Senator Bato. Tinatanggal na nila yung mga opinion nila boboto for acquittal. So, they're setting the stage. Ginagamit nila si Ping Lacson. Thank you. Thank you, Attorney.